Annyeong guys! Welcome to another day in the life as a Filipino private chef here in Korea. At ito na naman ang mga ginawa ko today. Yun nga, habang papasok ang aga-aga may nakita akong nag-shooting. Normal na dito sa Korea guys na may nakikita ka palagi nag-shooting sa daan. At super aga ko nga pumasok ngayon. Kasi nga, kagaya nung sabi ko nung last episode, meron akong pinaghahandaan na mag-send ng lunch sa 20 people every day for 6 days. At ito na nga yung first day, kaya sobrang busy ko talaga ngayon kasi may nahabol akong oras. Kailangan ma-send ko to ng 12 PM at darating na yung sundo. 1 PM kasi kakain yung mga guest doon sa opisina. At ito nga, sumakit yung ulo ko kung paano hihiwain tong napakakapal na cheese. Wala kasi akong cheese slicer kaya ito na lang ginawa ko. Hiniwa ko gamit ang sinulid. Ang menu nga pala today na sandwich itong gagawin kong Philly cheesesteak sandwich. So pagkabili ko nga nito, pinahiwa ko na rin siya ng pang shabu-shabu na cut. Tapos hinanda ko na yung mga gulay-gulay na kakailanganin at pati itong mga tinapay na ginawa ko rin. Ito na yung result ng last episode na ginawa kong tinapay. O diba ang ganda? Ang sarap nito guys, lalo na kapag tinost mo, super crispy siya. Tapos soft inside. Ito nga 9:30 na at kailangan ko na lutuin yung karne. Kung sa tingin nyo super aga pa, pag mga ganito guys, lalo kapag lunch, super bilis lang talaga yung oras. Yumuko ka lang saglit at lipas na ang isang oras. Kaya hate na hate ko talaga kapag ang events lunch. Kasi as in super bilis ng oras. So yung karne nga na to, bali 4 kilo to. Tuturuan kayo ng technique kapag ganitong maramihan ang niluluto ninyo. So kung pansin ninyo, unti-unti ko siyang niluluto. At pa-portion lang. Medyo matagal talaga yung ganitong proseso. Pero mas mapapalabas mo talaga yung masarap na lasa kapag ganito. Kasi pag niluto ko to ng isang lutuan lang, para mo lang nilalagay yung niluluto mo. Hindi mo mapapalabas yung lasa kapag ganun. Sa pagluluto guys, tandaan ninyo, ang 50% ng sarap ay sa ingredients at ang 50% naman ay sa procedure kung paano nyo lutuin. Yan ang tignan ninyo kapag may nakita kayo nagluluto sa mga YouTube. Kasi kahit pare-parehas tayo ng ingredients, mas masarap yung akin kasi iba yung procedure kung paano ko siya ginawa. Nandyan yung talent ng chef sa pag-iisip kung paano lutuin at mga matsatsagang magluto talaga ng matagalan. May nagtanong nga pala, bakit daw ako lang mag-isa ang nagluluto? Kapag mga personal chef mga guys, ikaw lang talagang mag-isa. Kaya dapat mabilis at planado lahat ng mga kilos mo para umabot ka sa oras. Hindi ito yung gaya ng mga chef na nasa restaurant at nasa mga hotel na meron kang katulong at meron kang pwedeng utusan. Mas mabilis to kung meron ako malalaking kalan at malalaking oven parang sa mga restaurant. Meron pa akong isang kitchen nando dun sa may baba, kaso tamad na ako mag-akit baba kaya dito na lang ako sa may taas kahit maliliit yung mga kalan. So ito na nga yung ating pack lunch mga guys, meron yung dessert na fruits at saka french fries. Bali sinobrahan ko na pala sa 20 pieces itong mga ginawa ko. Sinama ko na rin dito yung lunch ng amo ko para hindi na ako gumawa pa ng lunch, pati yung lunch ko andi dito na rin. Sinama ko na rin yung mga staff dito sa bahay. So ayan, mabuti naman at aabot ako sa oras. So after niya, kailangan kong gumawa ng mint tea at saka coffee para isend din dun. Kaya kung napapansin niyo, ang dami kong tanim na mint, ito yung ginagawa ko dun. Ginagawa ko siyang mint tea. Pagka-harvest ko, dinedry ko siya. At ito na yun, diba, nakatipid na naman yung amo ko at hindi na kailangan bumili. Bali, lalagay ko lang to sa thermos, pati yung kape sa thermos na rin para pagdating doon, mainit pa rin hanggang mga ilang oras. At kaya naman meron silang tea and coffee dahil sa mga dito, pag kinain nila yan, ito talaga yung masarap na pang Paris dyan. At diba yan yung mga ginagawa ko ng mga nakaraang video ko. At ito na nga yung driver namin para pick upin na yung mga foods. So pagkatapos kong mag-lunch, ito ihanda ko naman yung para bukas. So yung menu bukas, ito naman beef burger. Bali 5 kilo na giniling ng baka to. 5 kilo kasi kakapalan ko talaga yung patty niya. So naglagay lang ako dyan ng garlic, onion, paprika, cumin, egg, salt and pepper, breadcrumbs, onion powder and garlic powder, pati na rin parsley. May nagtanong guys, bakit daw hindi ako nagme-measure ng mga ingredients? Bihira lang talaga ako magsukat-sukat guys, lalo na kapag gumagawa ko ng mga tinapay. Tansyahan lang talaga lahat. Syempre after nyan, tinitikman ko naman kung masarap. Pero kapag beginner ka pa lang, kailangan mo talaga magsukat-sukat. At ito namang burger na to, natutunan ko itong gawin nung unang panahon nung nagtatrabaho pa ako sa American restaurant. So may share naman ako sa inyong technique guys, kapag gumagawa kayo ng burger, wag niyong i-overmix para hindi siya dry. Pero dapat well combined para distribute yung lasa. Kailangan ko nang ihanda itong mga patty today para for tomorrow, ilulutuin ko na lang to kasi medyo matagal talagang gawin to. Kasi talagang limited lang yung time ko bukas. At yun nga, time na naman umuwi at talagang pagod ako ngayon.
Tapos habang pauwi, tumawag yung asawa ko. May binili daw siyang salmon. Bali fresh na salmon to mga guys. So bali binabad niya na to sa asin na may tubig para pagdating ko hiwain na lang. At pagkahiwa nga, ayun inartihan ko na lang ng konti with matching plating pa. Tapos may konting steak lang. Ayan na yung dinner namin. Syempre kapag may isda ay paparisan natin yan itong white wine. So thank you again mga guys for watching. Nga pala na-appreciate ko yung mga pag-share nyo ng mga video ko. At pati pag-follow nyo sa Facebook at TikTok ko at pati na rin YouTube. Hanggang dito na lang muna mga guys. Annyeong!